Ang curiosity, Bow. Ano kaya ang isang bagay na matagal ko nang gustong malaman, ngunit hindi ko pa sinisiyasat? Marahil ang isang bagay na matagal mo nang gustong malaman, ngunit hindi mo pa talaga sinisiyasat ay hindi isang paksa sa libro, hindi isang lihim ng universo, at hindi rin isang technical na kasanayan. Marahil ang tanong ay ito, sino ba talaga ako kapag wala na ang lahat ng papel na ginagampanan ko? Kapag wala ka ng trabaho, kapag wala kang titulo, kapag wala kang perang iniisip, kapag wala kang kailangang patunayan, kapag walang nakakakita sa iyo, sino ang matitira? Maraming tao ang nabubuhay ng ilang dekada nang hindi talaga sinisiyasat ang tanong na iyan. Abala tayo sa pagiging magulang, anak, empleyado, negosyante, kaibigan o tagapagtaguyod ng iba. Ngunit bihira nating tanungin ang ating sarili, ano ba talaga ang bumubuo sa aking pagkatao? Kapag may nagtanong sa atin, sino ka? Kadalasan ay trabaho ang isinasagot natin. Ako ay guro. Ako ay doctor. Ako ay pulis. Ako ay content creator. Ngunit trabaho lamang iyon. May iba namang nagsasabi ng kanilang relasyon. Ako ay asawa. Ako ay ama. Ako ay lolo. Mahalagang bahagi iyon ng buhay, ngunit hindi pa rin iyon ang buong ikaw. Kung mawala ang lahat ng iyon bukas, sino ka pa rin? Ito ang tanong na bihirang paglaanan ng oras, at maaring dito nagsisimula ang tunay na karunungan. Kapag sinyasat mo ang sarili mo, mapapansin mong marami kang pinaniniwalaan na hindi mo naman talaga pinili. Halimbawa, bakit iyon ang sukatan mo ng tagumpay? Dahil ba gusto mo talaga iyon? O dahil iyon ang sinabi ng lipunan? Bakit ganoon ang pananaw mo tungkol sa pera? May sarili ka bang karanasan? O minana mo lamang ang paniniwala ng iyong pamilya? Bakit natatakot kang mabigo? Talaga bang mapanganib ang kabiguan? O paulit-ulit mo lamang narinig nung bata ka na ang pagkakamali ay nakakahiya? Kapag sinimulan mong siyasatin ang mga tanong na ito, para kang nagbubukas ng mga kahong matagal nang nakatago sa iyong isipan. Unti-unti mong makikita na maraming desisyon mo sa buhay ang hindi pala tunay na galing sa iyo. May isa pang tanong na bihirang siyasatin. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa akin? Akala natin alam natin ang sagot, pero kapag tinanong ng mas malalim, nagugulat tayo. Baka ang iniisip mong magpapasaya sa iyo ay hindi naman pala. Maraming taong nagsasabing magiging masaya sila kapag yumaman. Ngunit mayayaman ang iba na hindi mapakali. May nagsasabing magiging masaya sila kapag nagretiro. Ngunit pagdating ng pagreretiro, nalulungkot sila dahil nawala ang direksyon. May nagsasabing magiging masaya sila kapag nakabili ng bahay. Pagkatapos makabili, may panibago na namang hinahabol. Kaya magandang siya sa atin ang tanong. Ano ba talaga ang nagbibigay sa akin ng malalim at pangmatagalang kasiyahan? Hindi pansamantalang aliw, hindi excitement, kundi iyong kapayapaang nananatili kahit tahimik ang paligid. Isa pang bagay na madalas nating gustong malaman, ngunit hindi natin sinisiyasat ay ang ating mga takot. Kapag natakot tayo, madalas umiiwas tayo. Pero paano kung lapitan natin ang ating takot at kausapin ito? Halimbawa, natatakot kang magsimula. Bakit? Ano ang pinakamasamang maaring mangyari? Kapag sinulat mo ang sagot, mapapansin mong marami sa mga kinatakutan natin ay mga imahinasyon lamang, hindi pa nangyayari. Ngunit parang totoo na agad sa ating isip. Ang pagsisiyasat ay parang pagdadala ng ilaw sa madilim na silid. Kapag madilim, lahat ay nakakatakot. Kapag may ilaw, makikita mo ang halimaw pala ay isang nakasabit na damit lamang. Ganito rin ang isip. Kapag hindi natin sinusuri ang ating iniisip, nagiging katotohanan ng bawat takot. Kapag sinuri natin, maraming takot ang nawawala. May isa pang tanong, ano ba talaga ang pinakamahalaga sa akin? Hindi ang sinasabi kong mahalaga, kundi ang ipinapakita ng aking oras. Dahil ang oras ay nagsasabi ng totoo. Kung saan mo ginugugol ang karamihan ng iyong oras, iyon ang tunay mong pinahalagahan. Kung gusto mong malaman ang iyong mga prioridad, huwag mong tingnan ang iyong mga salita. Tingnan mo ang iyong kalendaryo. Tingnan mo ang iyong mga gawain. Tingnan mo kung saan napupunta ang iyong lakas. Doon lumalabas ang katotohanan. May mga taong nagsasabing mahalaga ang pamilya, ngunit halos wala silang oras para rito. May nagsasabing mahalaga ang kalusugan, ngunit hindi man lang nakahanap ng ilang minuto para gumalaw. May nagsasabing mahalaga ang pag-aaral, ngunit halos wala ng panahon para magbasa o matuto. Hindi ito para husgahan ang sarili. Ito ay para makita ang realidad. At kapag nakita ang realidad, doon nagsisimula ang pagbabago. Isa pang hindi natin madalas siya sa atin ay ang ating mga kakayahan. Minsan sinasabi nating, hindi ko kaya.
Pero paano mo nalaman? Nasubukan mo na ba ng sapat ilang beses? 3, 10, 100? Baka ang tinatawag nating limitasyon ay kakulangan lamang ng pagsasanay. Isipin mo kung gaano karaming talento ang hindi kailanman lumabas dahil walang nagsiyasat. May mga musikero na hindi tumugtog, may mga manunulat na hindi nagsulat, may mga inventor na hindi nagtangkang gumawa, may mga leader na hindi kailanman nagsalita, hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil hindi nila sinyasat ang kanilang potensyal. Sa huli, ang pinakamahalagang pagsisiyasat ay hindi tungkol sa mundo, kundi tungkol sa sarili. Dahil kapag mas nakilala mo ang iyong sarili, mas malinaw ang iyong mga desisyon. Mas alam mo kung ano ang tatanggapin, mas alam mo kung ano ang tatanggihan, mas alam mo kung ano ang ipaglalaban, mas alam mo kung saan ka tunay na masaya. Kaya ngayong araw, maglaan ka ng ilang minuto. Hindi para mag-scroll, hindi para manood, hindi para magmadali, kundi para magtanong. Ano ang isang bagay na matagal ko nang gustong malaman, ngunit hindi ko pa talaga sinisiyasat? At kapag nahanap mo ang sagot, huwag kang matakot na sundan ito. Magbasa, magtanong, makinig, magsaliksik, mag-obserba, magsanay. Dahil ang tunay na pagkatuto ay hindi nagsisimula sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Nagsisimula ito sa pagkakaroon ng lakas ng loob na magtanong ng tamang tanong at sa pagtitiyagang hanapin ang sagot kahit matagal, kahit mahirap, at kahit ang pinakamalalim na matutuklasan mo ay ang sarili mo.